Magandang araw. Ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Isang 16 years old na binata ang natrap sa loob mismo ng kanyang sariling sasakyan. Dalawang beses siyang tumawag sa 911 para manghingi ng tulong, pero wala sino man ang dumating. Paano nangyari ang trahedyang ito? Bakit hindi siya natagpuan? At ano ang aral na iniwan nito sa emergency system ng Amerika? Ito ang kwento ni Kyle Plush at ang kanyang malungkot na pagkamatay. Si Kyle Plush ay pinanganak noong January 3, 2002 sa Cincinnati, Ohio. Anak siya ni Ron at Jill Plush, isang mapagmahal na pamilya na laging sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Si Kyle ay hindi lang basta estudyante. Siya ay isang masayahin, matalino at mapagmahal na binata. Sa edad na 4 na buwan pa lamang, nagkaroon na siya ng spinal cord injury, isang sakit na maaaring magdulot ng bahagya o di kaya'y tuluyang pagkaparalisa ng katawan ng isang tao. Isang pagsubok na maaaring pumigil sa maraming bata pero hindi kay Kyle. Nang ma-diagnose siya nito ay agad na gumawa ng aksyon ang kanyang mga magulang. Humanap sila ng mga espesyalista at tiniyak na makatatanggap siya ng physical therapy at medical support upang masiguradong makakalakad siya, gaya ng normal na mga bata. Sa pamamagitan ng therapy at matinding determinasyon, nalagpasan ito ni Kyle at natutong lumakad habang siya ay lumalaki. Hindi lang basta naglakad, kundi naging atleta pa. Natuto siyang mag-ski, mag-bike, maglaro ng soccer, at sumali sa swimming at tennis teams ng kanilang paaralan. Bukod sa sports, mahilig din si Kyle sa teknolohiya. Sa isang hackathon ng kanilang programming club, iminungkahi niya ang isang application para sa Apple Watch na kayang magpadala ng distress signals sa panahon ng sakuna. Isang ideya na sana ay nakatulong sa kanya sa huli. Noong April 10, 2018, tirik ang araw at perpekto ang panahon para sa isang tennis match. Sakay ng kanilang family car, isang gold 2004 Honda Odyssey van. Dumiretso si Kyle sa kanilang eskwelahan para pumasok. Bagamat walang tiyak na oras ng kanyang pagdating, sinasabing ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa school parking lot pagkatapos ay dumiretso na siya sa kanyang klase. Para kay Kyle, isa lamang itong karaniwan ngunit masayang araw. Isang pagkakataon upang makalaro ang kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay panoorin ang laban ng mga ito. Matapos ang kanyang klase, bandang hapon, ay muling bumalik si Kyle sa kanyang sasakyan upang kuhanin ang kanyang tennis bag. Dito ay magbabago ang takbo ng ating storya. Habang pinipilit niyang abutin ang kanyang tennis bag sa likurang bahagi ng van, ay biglang bumagsak ang third row seat nito at siya ay biglang naipit, dahilan upang hindi siya makagalaw at mahirapan huminga. Upang maintindihan natin ng mas maigi ay hayaan niyong ipaliwanag ko ang nangyari gamit ang video na ito. Ang 2004 Honda Odyssey van na sinasakyan ni Kyle, tulad ng iba pang uri ng van, ay mayroon itong 3 hanay ng mga upuan. Ngunit ang pagkakaiba ng mga ito ay nasa disenyo ng 3 hanay ng mga upuan. Ang sandalan ng Honda Odyssey ay idinisenyo upang maitiklop at sa pamamagitan ng pagtanggal ng lock na matatagpuan sa ilalim ng mismong upuan, maaaring i-flip ang upuan nito pabaliktad upang maitago sa likurang bahagi ng sasakyan o sa compartment. Dahil dito, nagiging flat at mas maluwag ang likod ng van na nagbibigay ng mas malaking espasyo para sa paglalagay ng malalaking gamit ng walang sagabal. Sa sitwasyon ni Kyle, sinasabing nakaayos ang lahat ng upuan ng van, kabilang ang 3 hanay. Ayon sa ulat, pumasok si Kyle sa sasakyan sa pamamagitan ng passenger door sa second row seats. Mula roon, gumapang siya papunta sa 3 hanay ng upuan at naupo sa nakatiklop na sandalan nito. Tama lang upang maisuot niya ang kanyang sapatos at maabot ang iba pa niyang gamit. Ngunit habang inaabot ni Kyle ang kanyang sapatos ay biglang bumaliktad ang upuan. Dahilan upang maipit ang kanyang katawan ng nakabaliktad, una ang kanyang ulo, sa pagitan mismo ng upuan at ng salamin sa likod ng van. Sa mga sandaling ito, alam ni Kyle na siya ay nasa panganib. Ang upuan ay nakadiin sa kanyang dibdib, dahilan kung bakit hirap siyang huminga. Bukod dito, napakabigat ng upuan at ang espasyo para maibalik ito sa tamang posisyon ay sapat kung hindi siya naipit sa pagitan nito. Dahil sa kanyang posisyon, lalo pang nadagdagan ang kanyang pag-aalala na maaaring dumaloy ang dugo patungo sa kanyang ulo na nagpalala sa kanyang sitwasyon.
Dahil hindi niya maabot ang kanyang cellphone ay paulit-ulit siyang sumigaw ng tulong. Kahit na marahil ay ramdam niya ang hirap sa bawat sigaw dahil nahihirapan siyang huminga at hindi maayos na dumadaloy ang hangin sa kanyang dibdib. Ngunit dahil nakasarado ang van at hindi matao ang parking lot ay walang nakarinig sa kanya. Sa kabila nito ay hindi sumuko si Kyle. Gamit ang virtual assistant feature ng iPhone na si Siri, ay nakadial siya sa 911 upang humingi ng tulong. 3:16 p.m. Pumasok ang unang tawag ni Kyle sa 911 at na-receive ito ni Stephanie, isang 911 dispatcher. Ang boses ni Kyle, bagamat mahina, ay determinado. Hello, Cincinnati 911. What is the address of the emergency? Parking lot. Help! Help! Cincinnati 911. I'm broke in my bed. Outside the 7 Hill Hillsdale parking lot. The Seven Hills what parking lot? Help! I need help. Where are you? Hello? I'm gonna die here. Where are you? Pero dahil sa kanyang posisyon at malabong linya, ay hindi naging malinaw ang kanyang sinabi sa dispatcher. Matapos ang 3 minuto, ang tawag ay naputol. Agad tinawagan ni Stephanie ang number, ngunit sa kasamaang palad ay naroute lamang siya sa voicemail. Kaya gamit ang GPS coordinates ng cellphone ni Kyle, ay natrack ni Stephanie ang approximate location ni Kyle. Agad niyang dinispatch ang police sa location at sinabing may isang babae ang natrap sa kanyang van. Dahil sa hindi malinaw na impormasyong nakuha ni Stephanie, ay minukahin niyang puntahan din ng mga pulis ang isang thrift store sa malapit dahil naisip niyang baka doon ang galing ang tawag. 3:26 p.m. 10 minuto mula nang tumawag si Kyle. Dumating ang 2 pulis sa lugar. Pinuntahan nila ang parking lot hanggang sa thrift store upang hanapin ang nai-report na babae na natrap sa kanyang van. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa maling location kung saan naghanap ang mga pulis at kung nasaan mismo ang sasakyan ni Kyle, ay hindi siya nakita ng mga ito. 3:37 p.m. Ilang minuto matapos maghanap ang mga pulis ay tumigil na ang mga ito. Ang nakakalungkot ay naghanap ang mga pulis nang hindi man lang lumalabas sa kanilang police car. Para bang yung mga pulis na nagpapatrol upang malaman kung may lumalabag sa curfew hours. Ang haba ng oras mula sa unang tawag ni Kyle hanggang sa matapos maghanap ang mga pulis ay mayroon lamang 20 minutes. Ang hindi alam ng mga pulis, noong 3:35 p.m., 2 minuto bago nila i-close ang unang 911 call ni Kyle, sa kabila ng kanyang lumalalang kalagayan ay muli siyang nakatawag. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw ang kanyang sinabi. I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. This is not a joke. I'm trapped inside my old Honda Odyssey vans in the software parking lots of 7 Hill Hillsdale. Send officers immediately. I'm almost dead. Ang call ay na-receive ng isang dispatcher na si Amber. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay sinasabing inactivate nito ang TTY o ang tinatawag na teletypewriters. Ito ay para sa mga bulag at mga bingi. Ang function na ito ay ginagamit lamang tuwing nakaka-receive sila ng silent calls o muffled calls dahil ang caller ay maaaring bulag o hindi kaya bingi. Gamit ito ay maaari silang magpalitan ng mensahe gamit ang texts na lumalabas sa screen ng 911 operator. Sa ginawang ito ni Amber ay para bang sinasabi niya silent ang linya ni Kyle. Kahit na sa pandinig ng iba ay napakalinaw ng sinasabi nito. Ilang minuto matapos ang tawag ay naputol ito. At nang muli niyang tawagan ang number ni Kyle ay naroute lamang din siya sa voicemail. Sa pag-backtrack ni Amber sa call history ni Kyle, nalaman niyang mayroon na itong naunang tawag at ang nag-handle ay si Stephanie. Nalaman niya din na habang kausap niya si Kyle ay mayroon ng mga pulis na i-dispatch. Ngunit ang nakakapanginig ng laman sa gali ay nang hindi man lang ibinigay ni Amber sa mga pulis sa area ang napakalino na detalye patungkol sa make and model ng van at ang lokasyon nito na ibinigay ni Kyle sa kanya. Noong 3:48 p.m., ang sheriff na empleyado ng mismong eskwelahan ni Kyle ay sinubukan din siyang hanapin kahit na ang trabaho lamang nito ay mag-control ng traffic. Ginalugad niya ang parking lot at nahanap ang nag-iisang van doon at agad na itinawag ito sa 911 upang makapagbigay ng update sa naunang mga tawag. A couple of your guys pulled up and it was a complaint. A woman said she was stuck in a van. I was in there. I just looked in the van. I didn't see anybody in it. There was only like one van in the thrift store. Okay. All right. Well, I'll see if I can find anything else. So, if I find out it wasn't, she's pranking. She's going to jail.
Hindi tiyak kung ang natagpuan niya ay ang mismong van ni Kyle dahil ayon sa kanya, wala siyang napansin sa loob. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na kung iyon man ang van ni Kyle, hindi niya ito mapapansin kung hindi niya ito nilibot at kung ang tanging sinilip lamang niya ay ang harapang bahagi nito. Habang lumilipas ang oras, unti-unti na bumibigay ang katawan ni Kyle. Ang isang taong nahihirapan sa paghinga dahil sa bigat na nakadagan sa kanyang dibdib ay may limitadong oras lamang at sa ilang kaso ay maaaring hindi umabot ng 1 oras bago tuluyang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Depende sa tindi ng sitwasyon. Dagdag pa ang posibilidad na pagtaas ng presyon ni Kyle sa kanyang ulo dahil sa baliktad na posisyon nito. Sa mga pangambang ito ay isa lang ang tiyak. Matapos walang tulong na dumating para kay Kyle sa kabila ng efforts niya na humingi ng tulong sa 911 ng 2 beses, marahil ay unti-unti na niyang naramdaman ang pagkapagod at hirap sa paghinga. Sa bawat segundo, siguradong mas bumibigat ang kanyang dibdib at lumalalim ang kanyang takot. Ang pag-asang may darating na magliligtas sa kanya ay unti-unting napalitan ng kawalan ng pag-asa hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. Bandang 7:00 ng gabi, nagtaka ang pamilya ni Kyle matapos ang isang kaibigan niya ay tumawag sa kanyang mga magulang at sinabing hindi ito sumipot sa kanilang tennis match, dahilan upang lubusang mag-alala ang mga ito. Gamit ang phone tracking app, hinanap ng kanyang ama ang lokasyon ni Kyle. Sa parehong parking lot, nakita niya ang gold Honda Odyssey na sinasakyan nito. At doon, sa loob ng van, nakita niya ang kanyang anak. Nakabaliktad ang posisyon at wala ng buhay. Ayon sa autopsy, ang opisyal na sanhi ng kamatayan ni Kyle ay ang tinatawag na positional asphyxia o kawalan ng hininga, sanhi ng posisyon ng kanyang katawan. Ang pagkamatay ni Kyle ay nagdulot ng matinding galit at lungkot sa komunidad. Paanong hindi siya natagpuan sa kabila ng 2 tawag niya sa 911? Saan nagkulang ang sistema? Nagkaroon ng malawakang investigasyon. Nadiskubri ang mga kakulangan sa training ng mga dispatchers at ang kakulangan ng advanced GPS tracking ng 911 system sa lugar. Dahil dito ay nagkaroon din ng mga reforma sa sistema ng emergency services sa Amerika. Gayunpaman, ito ay huli na para kay Kyle. Noong August 2019, ay nagsampa ng kasong wrongful death ang kanyang mga magulang laban sa syudad ng Cincinnati dahil sa hinayaan nitong maging understaffed ang kanilang local emergency service, partikular na sa 911. Noong April 2021, halos 2 taon matapos ito, ay naipanalo nila ang kaso at pumayag ang City of Cincinnati na bayaran ng pamilya ng $6 million o humigit kumulang 347 milyon pesos, pangalawa sa pinakamalaking settlement sa history ng Cincinnati. Ang syudad din ay nangako na maglalaan ng $250,000 o higit sa 14 million pesos para makapag-hire ng additional na experts para tignan at ma-improve ang 911 operations nito. Bilang pag-alala kay Kyle, itinatag ng kanyang pamilya ang Kyle Plush Answer the Call Foundation, isang organisasyon na nagsusulong ng mas epektibong emergency response systems. Umaasa silang sa pamamagitan nito ay magiging aware ang mga otoridad at mga agencies na involved upang maibigay ang nararapat na tulong sa mga nangangailangan. Ang kwento ni Kyle Plush ay paalala sa ating lahat na ang isang tawag ng tulong ay hindi dapat baliwalain. Isang boses na walang nakarinig, ngunit ang kanyang kwento ay mananatili. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.